para maiwasan ang trial by publicity at para hindi maging malasirkus ang paglilitis. Nagbabala si Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ng mas mahigpit na pagbabantay laban sa mga paglabag sa sub judice rule. Inilatag niya ang parusa kung lalabag ang mga kapwa niya senator judge, pati ang prosecution, depensa at ang respondent na si Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Ian Cruz. Minarapat ni Senate Presiding Officer Chis Escudero na maglabas ng paalala at babala kasunod ng mga nangyaring paglabag umano sa sub judice rule sa ginagawang impeachment trial. Ito yung mga pagbibigay ng pahayag habang nililitis ang kaso na makakaapekto sa resulta ng paglilitis, makakapagpahina sa patas na proseso at makasisira sa kumpiyansa ng publiko sa korte. Before imposing or enforcing standards of restraint upon the parties and their own counsel, the court must first look inward and put its own house in order. Para maprotektahan ng impartiality, decorum at integrity ng impeachment court, una siyang nagpaalala sa mga kapwa niya senator judges at ang ginamit niyang kataga, cold neutrality of an impartial judge. The searching question is not partial merely because the answer may aid one side or weaken the other. The inquiry must remain relevant, material, fair, and directed toward clarification of truth. It must not devolve into a speech, harassment, partisan advocacy, or an announcement of a conclusion already reached. The line is clear. Senator judges may test the evidence here under oath and on the record, exercising the cold neutrality of an impartial judge. Ayon kay Escudero, kung meron man daw makitang hindi akmang kilos o salita ang isang senator judge, maaari pong idulog sa Senate Committee on Ethics. I hope senator judges shall refrain from unparliamentary remarks, personal attacks, imputations of improper motive, and other language incompatible with the dignity of these proceedings and of parliamentary courtesy to other people. The chair will not hesitate to enforce the rules of this impeachment court. Bukod sa senator judges, sakop rin ng sub judice rule ang mga miyembro ng prosecution at defense panels, pati na ang respondent na si Vice President Sara Duterte. Inutusan sila ng korte na huwag gumawa ng public statements kaugnay ng merito ng kaso at huwag magsagawa ng trial by publicity. As they directly threaten the independence of the court, degrade the dignity of the tribunal, and risk turning it into a circus and weaponize the media to substitute public outrage for actual evidence. Ang sabi ni Escudero, ipatutupad ang mas mahigpit na pagbabantay sa sub judice rule mula ngayong araw at palalagpasin na ang mga nakaraang paglabag. Ang parusa ngayon, sa unang paglabag, severe reprimand sa harap ng korte. At sa pangalawa at sa mga susunod na paglabag, kung meron pa, papatawan ng hanggang 30,000 pisong multa. Maaring umabot sa puntong pagbabawalan siyang magtanong sa testigo. At kung siya ay isang abogado, maaring i-refer ang kaso sa Supreme Court para sa naakmang disciplinary action. Kaya inulit din Escudero ang pakiusap sa magkabilang partido na magtalaga ng spokesperson na hindi miyembro ng kanilang legal team para hindi ito sakop ng sub judice rule. Clearly, up to today, the spokesperson of both parties are still part of the counsel for the parties, some with more violations than others. So without enumerating the counsels where this rule applies, I think you know who you are, given the entries of appearance you've already made. Ang ruling ni Escudero nagugat sa reklamo ng defense panel sa social media post ni Private Prosecutor Amando Virgil Ligutan ukol sa misleading questions. Walang pinangalanan sa post pero sa tingin ng depensa, tungkol ito sa isa nilang abogado at tinawag nilang bad faith ang ginawa ni Ligutan. Iginit nilang hindi raw nito sinabing pinapayagan ang mga misleading questions sa paglilitis. Kanina, binigyan din ng pagkakataon si Ligutan na sagutin ang alegasyon ng depensa. Sabi niya, bilang isang guro ng batas, nais niyang itama ang isang mali. That's why I made that post. I was concerned that the statement made in open court that misleading questions are allowed will go unchecked. My teacher's instinct kicked in. I wanted the students to know that a teacher had heard that wrong statement in open court and he is correcting that mistake.
Under the rules of the Senate, unfortunately, you have to unbundle it. If you are counsel for the parties, you cannot comment on the merits outside of a fair and true report of what happened. In this case, based on the TSN, I am not sure of the accuracy given that the statements made were pertain to both leading and misleading questions. Nang mag-lunch break ang impeachment court, sinikap ng media na makapagtanong sa defense team pero hindi sila tumugon sa mga tanong. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.